Ay, nako, nakalimutan ko lang mag-video. Napasarap na ako ng trabaho, mga boss. So, ayan. Patay ko muna ha. Nailagay ko na kasi yung heater plate ng maayos, mga boss. Ayan. Diretso na siya. O, di ba? Mina-manual deep soldering ko na siya ngayon. Ayan. Yan lang ang pagma-manual deep soldering niya, mga boss. Isa-isahin ko yung mga tubo na yan, nalalagyan ng tiga. Tapos, mamaya, marami pa proseso yan. Kaya nagmamadali nga ako para bukas, pero man lang ako may pakita. Tapos, yes, itong side na ito, itong itaas na tapos ko, okay na yun. Tapos bukas uli yun, hindi kahit paano may pakikita. Marami kasing ano to eh, pasikot-sikot na gagawin. Sisikot. So, pakita ko sa inyo ng konti. Ha? Yung pag manual deep soldering. Yan. Okay mga boss. So yan, tapos na yung hindi pa tapos yung pagmamanual deep soldering. Ito palang side na yan. Babaliktarin na natin mga boss. Kasi yung kabila, lalagyan din natin ng tinta. Ang purpose niyan mga boss, kaya natin ginaganyan para malagyan ng tingga. Di ba kanina may butas to, itong heater plate. Tapos pinasok natin itong tubo. So niwe-welding natin yung between ng heater plate at saka ng tubo. Kaya ginaganyan. We-welding natin at the same time nilakasan ko yung apoy para kasi yung tingga pag natunaw kakalat siya kaagad. Dito yan sa likod mga boss. Ayan o, nakita nyo yan o. Ganda ng kapit o. Diba? Ayan o, paikot o kabila pa. Babaliktarin ko pa yan. So marami pang proseso dyan mga boss. Tapos tatambakan ko pa yan mamaya ng tingga talaga para sure ball. Kasi nga 6 rows yan yan. At saka pag nagkalik yan, ako napakarami na naman trabaho. Ulit na naman. Kaya bigat pa naman yan angatin. Dahil malaki nga, 6 rows, di ba? So, ganoon na lang mga boss, babaliktarin ko lang, i-update ko na lang kayo kapag lalagyan ko na siya ng tingga dito sa taas. Yun. Kasi pupunuin ko ng tingga yung mga pagitan yan. Mamaya, okay? So, update ko kayo mga boss ha. So, ito na mga boss, natapos na natin. Ang ginagawa natin naman ngayon ay, ayan, pupunuin kasi natin yung mga pagitan na yan ng tingga. Ayan o, may sample lang akong ginawa o. Bali, 4. Ito, tsaka ito, tsaka ito. Tsaka doble. Ha? Dobleng ganyan mga boss. Dudublein ko yan. Kasi mahirap kapag yung yung magkalik yan mga boss. Dapat talaga 100% na sure ball. 6 rows to eh. Tapos yung pinagkakabitan pa nitong unit, napakasikip. Ang hirap magtanggal. So, dapat talaga sure ball. Kaya pupunuin natin ang tingga yan. At the same time, titibay pa yung pagkakakabit ng tubo sa heater plate. Diba? Eh yan. Tapos, pag natapos yan, dito naman sa gilid, yung mga gilid niyan, yan, maikot. Yan, yung gilid. Dito, yan. Tapos, last na yung pagganon ulit. Kaya 2 patong mga boss. Kasi yung unang patong manipis lang yan eh. Ayan. Tsaka yung mga butas-butas, hindi mo pa masyado mapupul yan. Kaya dinodoble ko yan mga boss. So, ganun na lang. I-update ko na lang kayo mga boss kapag natapos ko na nang hindi humaba yung ating video ha. Ito na ang update mga boss. Ayan, kita nyo. Ito tapos na to. Talagyan ko na. Ayan. Next naman ito final na yan hanggang dyan. 3 balik yan mga boss. Pag ganon, 1, 2, 3. Ito pangatlo na yan hanggang dyan. Ang purpose niyan mga boss, para yung gilid nito na butas ng heater plate at connecting sa tubo ay matakpan. Yung talagang tawag dito 100% kasi ang hinahanap natin dito. Kaya lahat yan, lalagyan na natin ng tingga. Tapos, pati rito yan. Yan. Tutuwarin ko rin mamaya yan. Tapos, dito naman, lahat yan. Yan. Pupunuin natin yan lahat ng tingga mga boss. Kaya, mabusisi talaga kapag malaking radiator at saka magastos. Kaya mahal kapag nagpagawa ng malaking radiator. Ha? Kung kayo ay magpapagawa ng malaking radiator, huwag na kayong magtaka kung mahal. Unang-unang, mga materialis, mahal din naman eh. Tapos, mabusisi pa. Hirap kaya.
Ayan pa nga, oh. Tatanggalin ko rin yan. Baka bukas pa ito matapos. Bukas makalawa. Kung matatapos ko ito ngayon, yun naman ang titirahin natin. Tatangkihan ko na rin ito ngayon kasi tawag dito. Hindi, oh, mayuyupi kasi yung tubo niya, pakakabalik-baliktad niya. So, kailangan tangkihan. Tingnan natin, update ko na lang ulit kayo. Mga boss, ang update. Tapos ko ng full wheel. Yan, konting retouch na lang yan. So, lilinisin ko muna mga boss. Kasi, ang gagawin ko ngayon is, hahanapin ko ngayon yung mga putok-putok na possible na leak dyan sa welding ko. Pero retouch na lang yan. Ito yung mga ginamit kong panundot mga boss. Yan. Kasi, bago ko weldingin, syempre, binubuka ko yung tubo. Bubuka ng tubo na ganun, alisin yung mga excess solder sa loob. Ayan. Ganyan. So, ganyan. Ayan, kagaya nito. Bukahin pa yan. Yan. So, mamaya, papainal natin yan. Lilinisin ko muna. Babrasin ko. Tapos, anuhin ko ng tubig. Para yung kulay itim mawala. Kasi, ang hahanapin ko dyan is yung itim. Yun yung putok at saka yung dumi na natira. Possible na leak kasi yung mga boss. Kaya, lilinisin ko muna para puro itim yun. Di ba? Pag nalinis ko yan, ang matitira na lang dyan yung itim na hinahanap ko na dumi na possible na leak. Okay? Gagamitan natin ito yung wala na. Yung toothbrush, may toothbrush ako rito. Hanapin ko muna mga boss. Ito lang yun. Yan ang gagamitin ko para malinis yan. Tapos tubig. Update ko ulit kayo maya maya. Ayan mga boss, di ba namuti na siya, nawala na yung itim kanina na nakikita nyo. So yung matitira dyan, ang hahanapin natin ay itim pa rin, ay possible na butas na kagaya nito. Ayan o, ayan, putok yan o. Ayan, so hinangin natin yan. Ito, re-retouch pa natin mga boss. Ayan. Marami pa. So hanggang sa ma-perfect na natin yan, di ba? Ganun, mapusisi nga to mga boss. So i-update ko na lang kayo, i-retouch ko lang to ha. Ay, nako.